Inamin ni Coach Tim Cone na napressure ang Gilas Pilipinas na ipanalo ang dalawang magkasunod na laban sa New Zealand at Hong Kong. Ginulat naman ng PBA ang lahat sa announcement nito na na-trade na si Terence Romeo at Vic Manuel ng SMB patungo sa terra firma. Bunga niyan, sinasabing hindi rin magtatagal ang dalawa sa nasabing koponan. Kaya ang tanong ng bayan, saan sila patungo? Lalo na si Terence Romeo. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos makmakan ng Hong Kong Nationals kasunod ng New Zealand, inilabas ni Coach Tim ang nararamdaman nang ma-interview ng media. Dito ay nasabi niya na na-pressure sila bagamat nakahanap ng paraan para angkinin ang dalawang sunod na panalo. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Zures ng ABS-CBN News. Para mapagtagumpayan mo yan, special talaga yan. Special yan, lalo na dahil nasa ating home court, sa ating home crowd. Pressure na manalo yung ating mga player at nakahanap naman sila ng paraan. Proud ako sa kanila. Yung totoo, sobrang special nun. Parang iba yung feeling. Nanalo kasi sila ng dalawang sunod tapos yung isa, New Zealand pa na matagal na nilang hindi natatalo. So ngayon, alam na ng tall blocks na bilog yung bola, di ba? Hindi pwedeng pakakampante. Anyway, sobrang saya lang siguro ng fans ng Gilas kasi nga nawalis nila yung window 2. Siyempre, may window 3 pa tayo nagaganapin sa February. Tall blocks ulit yan at Chinese Taipei. Dito sa window 3, medyo mahirap na kasi nga sigurado babalik ang New Zealand. Pupersahin nilang manalo sa Gilas dahil ayaw nilang mapahiya ulit sa pangalawang pagkakataon. Kaya sigurado tayo pag-aaralan nila yan kung ano yung naging mali nila sa second window para makorek nila sa window 3. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung saan gaganapin yan pero alam natin na kahit sa New Zealand pa yan, papalag at papalag ang Gilas Pilipinas dyan. Kung aaralin ng grupo ng Tall Blacks ang pagkakamali nila sa unang laban dito sa window 2, naniniwala din tayo na may ilalatag na bagong taktika si Coach Tim para makuha nila yung kalawang panalo dyan. Katulad ng sinabi natin, medyo matagal pa yan, kaya iwan na muna natin ang lahat ng yan at harapin natin ulit ang buhay sa PBA na sa tingin din natin may mga pagbabagong ginagawa ang bawat koponan. Kung inamin ni Coach Tim na na-pressure ang grupo ng Gilas para talunin ang dalawang dumayong koponan, pinasabog naman ng PBA na na-trade na si Terence Romeo at Vic Manuel ng SMB. Trade na tila hindi inasahan ng karamihan, lalo na ng fans ng Beermen. Narito ang pahayag ng PBA. Tutukan natin ang report ng PBA sa pba.ph. Na-trade na ng San Miguel Beer sina Terence Romeo at power forward Vic Manuel noong Lunes, 2 araw bago magsimula ang Season 49 ng PBA Commissioner's Cup. Ipinadala ng Beermen sina Romeo at Manuel sa terra firma kapalit ni guard Wami Chongson at 6'5 Andreas Kahilig. Dami nagulat dito ha. Kung sisilipin mo ngayon yung SOCMED, makikita mo talagang karamihang fans ng Beermen na parang hindi nila talaga inakala na matetrade si Terence Romeo kasama si Vic Manuel kapalit ni Chongson at ni Kahilig. Si Terence kasi unang-una, maganda pa yung pinakita niya sa nakarang Governor's Cup. Nanalo rin siya ng 3 kampiyonato at isang finals MVP sa kanyang 6 na season dito sa SMB. While si Vic Manuel, meron naman siyang 2 kampiyonato mula nung pumasok siya dito sa SMB noong 2021. Parang ganito rin yung nangyari kay C-Stand at Stanley Pringle ng Ginebra. Hindi rin nila inasahan na mapupunta sila sa terra firma. So ngayon, matapos ang trade, magkakasama na sila sa isang koponan next conference. Actually, mag-o-open ang PBA, ang Commissioner's Cup, ngayong November 27. Sa age ni Terence Romeo, 32, alam natin, mas makakakuha siya ngayon dito ng malaking minuto sa terra firma. Mas magkakaroon siya ng playing time. Ganon din siguro si Vic Manuel na 37 anyos na sa kasalukuyan. Ibig sabihin kahit paano, mas magagamit sila dito ng gusto. At once na magamit sila, mas tataas din yung kumpiyansa nila. Sa kabilang side, mas umangat ngayon si Wami Chongson. At least ngayon, nasa SMB na siya matapos ng 10 taon niya dito sa PBA. Alam kasi natin, umiikot lang sa Blackwater, NLEX at terra firma ang kanyang karera mula nung umakyat siya dito sa PBA. Habang hindi patuluyang pumapalaot ang karera ni Terence Romeo at Vic Manuel sa terra firma, napaulat naman na tila hindi sila magtatagal sa nasabing koponan. Ayon sa report ng Spain, tila may ibang destinasyon ng dalawang player na sangkot sa trade sa pagitan ng SMB at terra firma. Tanong, saan nga ba sila patungo kung sinasabing may iba silang destinasyon? Tutukan natin ang report ni Snowbado sa Spain. Sinabi ng source ng Spain na hindi magtatagal si Romeo at maging si Manuel sa terra firma dahil pareho nilang iniisip na mag-entertain ng alok mula sa ibang lugar o liga. Si Manuel ay iniulat na tinitingnan ng Nueva Ecija Vanguard sa MPBL matapos ang kanyang kontrata sa pagtatapos ng komperensya habang si Romeo ay maaaring mangibang bansa.
Isang oportunidad na tinanggihan niya ilang taon na nakalilipas dahil sa kanyang katapatan kay SMB Big Boss Ramon S. Ang. Okay, so base kay Snow Padua, posibleng hindi sila magtagal sa terapirma. Sa kaso ni Terence Romeo, posible talaga yon. Parang tingin naman natin, kayang-kaya pa niyang sumubay sa mga mas batang player, di ba? Kung sa ibang lugar siya pupunta, posibleng target niya yung Japan. Base rin sa report ng Spin, dated July 5, 2021, tinanggihan niya ang alok na maglaro sa Japan dahil sa loyalty niya kay Ramon S. Ang, kung saan tatanggap umano si Terence Romeo ng $50,000 kada buwan. Sa unang taon niya po yan sa Japan, ha? Noong 2021, $75,000 naman sa ikalawang taon at $100,000 naman sa ikatlong taon. Yan yung tinanggihan niya 3 taon na nakalilipas. Kung may offer pa rin sa kanya ngayon na ganyan din kalaki, hindi natin alam. At dahil may mga ganitong rigodon na nangyayari sa PBA, hindi natin inaalis ang posibilidad na may matanggap silang abiso mula sa ibang liga, loob man or labas ng bansa. Kung tutusin, sayang yung alok dati kay Terence, di ba? Ang laki na nun. Pero hindi siya nagdalawang isip ng time na yon. At dahil wala na siya ngayon sa prangkisa ni RSA, pwede nating sabihin na lahat posible nang mangyari para kay Terence Romeo. Of course, if the price is right. Yun lang naman yun eh. Hindi na rin kasi siya bumabata. So, accept na lang siguro ng accept kung meron man, di ba? So guys, maraming salamat.